Sa nakaraan ng ating kwento, ay dumating na si Carol at Xiaoyu sa lokasyon kung saan ay nakikipaglaban ang ating bida, at matapos nga nang inilunsad ni Carol na pag-atake kay Yu Fuyao, ay magkasabay nilang sinabi, na wag na daw tangkahan pang kunin ni Yu Fuyao ang ating bida sa kanila. At matapos ngang lumipad si Xiaoyu gamit ang dambuhala niyang isda, ay agad namang tinanong ni Yu Fuyao kung anong kaguluhan daw ba ang meron, at kanina nga daw ay napapatanong siya sa kanyang sarili kung sino ba ang mga may ingay, pero sila Carol lang daw pala at agad na niya itong inatake. Habang si Xiaoyu naman, ay agad na sinugod ng alaga ni Yu Fuyao, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na ito na umano ang tamang pagkakataon, upang subukan niya sa labanan ang bago niyang espiritu. At inilabas nga niya ang espiritu ni Zhao Kuo. Si Zhao Kuo ay ang dating commander ng mga Blackwing Army, na kanyang napatay sa Ningchuan City, at ang abilidad nga nito ay ang paggawa ng iba't ibang uri ng puppets. At gamit nga ang mga puppets na gawa sa papel, ay inatake nito ang alaga ni Yu Fuyao hanggang sa tuluyan na nila itong mapagkumpulan, o mabalot, at dahil nga sa napigilan na niya ang paggalaw ng alaga ni Yu Fuyao, ay agad naman siyang napatingin kay Carol, habang napapatanong sa kanyang sarili, kung kamusta na daw kaya siya. Habang si Carol naman ay sinubukang gumawa ng portal upang makalayo kay Yu Fuyao, pero hindi nga siya nagtagumpay sa pagbubukas ng portal, dahilan upang maisip nilang ginagamit ni Yu Fuyao ang kanyang domain, o maliit na daigdig, upang manipulahin ang Lo at pigilan sila sa pag-alis. Pero ang pagpigil naman daw ni Yu Fuyao sa kanila na makaalis sa kanyang domain, ay isang pagkakataon din para kay Carol at Xiaoyu, upang makapagdulot ng pinsala sa katawan ni Yu Fuyao. Kaya naman matapos atakihin ni Yu Fuyao si Carol, ay agad na ginamit ni Xiaoyu ang kanyang buhangin upang harangan ito, dahilan upang masabi ni Carol kay Xiaoyu, na nag-aalala daw pala siya sa kanya, at agad na din niyang ginamit ang kanyang abilidad, kung saan matapos siyang mabalot ng malakas na kidlat. Ay mabilis ngang gumalaw si Carol patungo sa likuran ni Yu Fuyao, at kasabay nga ng pagtutok nito ng kanyang mga daliri na tila isang baril kay Yu Fuyao, ay sinabi ni Carol na subukan daw ni Yu Fuyao ang kanilang lakas, at magkasabay nga nila itong inatake sa magkabilaang direksyon. Pero natawa lang naman si Yu Fuyao, at sinabi nga nito na parehas umanong na-reincarnate si Carol at Xiaoyu, kaya naman ang lakas nila ay hindi mapapantayan ang kasalukuyan niyang kapangyarihan, sabay tanong kung ano daw ba ang mga gawa nila sa kanya. Sunod ay sinabi nga nito, na ayaw ni Carol at Xiaoyu na kuhanin niya ang ating bida, at nagagalit nga niyang tinanong ang dalawa, kung saan naman nila balak itago si Shu, upang hindi niya ito makuha ng sapilitan, at biglang ang dinala ni Xiaoyu sa ilalim ng lupa ang ating bida. Pero nagmamakaawa naman itong sinabi kay Xiaoyu na palabasin siya, dahil nang linabanan nga daw niya si Yu Fuyao, ay napansin niyang masyadong malakas at matigas ang kanyang purple gauze, kung saan maging ang kanyang star chart ay hindi ito kayang sirain. Bukod doon ay sinabi nga din ni Shu, na magiging mapanganib daw ang paglaban ni Carol at Xiaoyu kay Yu Fuyao, isa pa ay mayroon nga daw pinaghuhugutan si Yu Fuyao, at intensyon niya talagang patayin si Xiaoyu at Carol. Pero nangiti lang naman si Xiaoyu, at muli ay ginamit nga niya ang kanyang abilidad, upang tuluyang itago si Shu sa ilalim ng lupa, kasabay ng pagpapaalala niya sa naging usapan nila nung nakaraan. Dahil ayon nga daw sa records ng Sword Pavilion, ay magkakaroon ng isang maliit na daigdig ang cultivators, matapos nitong marating ang Two World Realms, at ang mga pangkaraniwang cultivator nga daw, na maaabot ang cultivation level na Two World Realm, ay kailangang magpahinga ng mahabang panahon upang makarecover, pero iba at espesyal nga daw ang sitwasyon ng ating bida. Dahil ang kanyang star chart nga daw, ay isa ng maliit na daigdig na pinagmumula ng kanyang kapangyarihan, pero ginamit pa nga daw ni Shu ang Sword Intent, upang mapasok ang Dao at makapag-absorba ng spiritual na enerhiya sa paligid ang kanyang katawan. Kaya naman ngayong nakapag-breakthrough na ang kanyang star chart at spiritual na enerhiya, at matapos na magpakita ang dalawang ito sa magkasabay na oras, ay nagkaroon ng dalawang small world sa katawan ni Shu. At dahil sa hindi pa daw nakakalimutan ni Shu ang sakit na kanyang naramdaman, matapos na magbanggaan ang star power at spiritual power niya, nung unang beses niyang gamitin ang mga ito, ay agad niyang binanggit kay Carol at Xiaoyu, ang patungkol sa kanyang sword intent at star chart, matapos niyang maramdaman na tila hindi niya makontrol ang kanyang sword intent, dahil bukod nga daw sa kanyang sarili, ay alam ni Shu na si Carol at Xiaoyu, ang mas nakakaunawa pagdating sa swordsmanship. Pero sinabi naman ni Xiaoyu, na maging si Haring Lucien nga daw dati ay wala namang sword intent,
Kaya naman bago lang din sa kanya ang ganitong sitwasyon, sabay tanong kay Carol kung ano sa tingin nila ang dapat gawin ni Shu, pero nanlaki at namuti lang naman ang mga mata ni Carol. Maging si Meow Meow nga ay hindi makapaniwala, na bukod sa abilidad ni Shu na pag-control ng tubig, ay may abilidad din siya sa swordsmanship, at sinabi nga niya kila Xiaoyu, na maging ang matandang bastos na si Meow Meow ay nagulat din, nang malaman na kino-cultivate din ni Shu ang teknik ng sword pavilion. Sunod ay sinabi nga ni Xiaoyu, na noong na-unlock ni Shu ang star chart niya, ay hindi naging compatible ang kanyang star power sa spiritual power niya, at dahil nga daw sa pag-aaway ng dalawang kapangyarihan niya, ay halos mamatay na siya noon, sa sakit na kanyang nararamdaman. Pero kalaunan nga daw matapos ma-realize ng kanyang star power at spiritual power, na magkaparehas ang antas ng kanilang kapangyarihan, ay pansamantalang tumigil sa away ang mga ito at nagsanib. Pero kung haayaan nga daw ng ating bida na hindi maging balance ang lakas nila, ay tiyak na mauulit ang away nito na maaaring magdulot ng kanyang kamatayan. Kaya naman tinanong ni Shu kung ano ang dapat niyang gawin, at sinabi nga ni Xiaoyu, na kailangan umanong makapag-breakthrough sa two world realms, ang kanyang star power at spiritual power, nang sa ganon ay manatiling balance ang kanilang lakas, at hindi na maulit ang nangyari noon. At kung tama nga din daw ang hula ni Xiaoyu, ay magkakaroon ng dalawang small worlds ang ating bida, bukod pa dun ay magkakaroon din siya ng dalawang laws, pero kung mali nga daw siya, ay bigla namang sinabi ni Shu na hindi siya maaaring magkamali, at dahil sa ito nga daw ang plano at prediction ni Xiaoyu, na alam niyang pinaka-maaasahan sa lahat, ay susundin niya ito. Sabay sabi na hindi nga daw siya tulad ng ating bida, na isinumpa pagdating sa paggawa ng plano, mga planong kahit kailan ay hindi pa gumagana, at agad nga ding sinabi ni Carol na tama umano si Shu, dahil higit kanino man ay si Xiaoyu nga daw ang maaasahan sa pagpaplano, kaya kailangan niyang magtiwala sa kanyang sarili, at kay Lu Shu. Samantala sa kasalukuyan naman, ay sinabi nga ni Xiaoyu na mag-focus lang daw ang ating bida, upang mabalance niya ang lakas ng dalawa niyang kapangyarihan, dahil sila na nga daw ni Carol ang bahala, upang makapag-buy time, hanggang sa mag-breakthrough ang mga ito sa two worlds realms. At sa pagpapatuloy nga ng pag-atake ni Carol at Xiaoyu kay Yu Fuyao, ay tinanong nito kung bakit hindi pa nilalabas ni Xiaoyu si Shu mula sa ilalim ng lupa, dahil kung andito nga daw ang ating bida, ay maaari pang magtagal ang kanilang mga buhay. Pero matapos ngang tumama ang kanilang pag-atake kay Yu Fuyao, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog, ay naisip ni Xiaoyu na siguradong hindi umano siya, na hindi ganong nagdulot ng pinsala kay Yu Fuyao ang pag-atake na yun, kaya naman kailangan niyang dalhin sa ilalim ng lupa si Carol, upang muli ay makahanap ng pagkakataon upang umatake. Pero bago pa man sila makarating sa lupa, ay ginamit naman ni Yu Fuyao ang kanyang abilidad upang pigilan sila, at agad na din niyang nahuli si Xiaoyu at Carol, na masyado naman ang gulat at pag-aalala. Sunod ay tinanong nga ni Yu Fuyao, kung bakit umano tumigil na sila sa pag-atake, kasabay ng paglalakad niya sa kanyang abilidad, patungo kay Xiaoyu at Carol, at matapos nga siyang makalapit, ay tinanong ni Yu Fuyao si Carol at Xiaoyu, kung kusang lalabas daw kaya ang ating bida, pag pinatay niya ang dalawang babaita. Sunod ay ginamit nga niya ang kanyang abilidad, upang higpitan ang pagkakatali sa kanila, dahilan upang mapasigaw naman si Carol, nang dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Kaya naman habang patuloy ang paghigpit ni Yu Fuyao sa kanyang mga tali, ay ginamit naman ni Xiaoyu ang kanyang mga buhangin, upang tulungan si Carol at huwag hayaang mapatay ni Yu Fuyao. Hanggang sa lumabas na nga si Shu, at sinabi kay Yu Fuyao na tumigil na siya sa kanyang ginagawa, dahil lumang tugtugin o estilo na nga daw niya ito, at hanggang ngayon ay ang paggamit pa din ng hostage, ang panlaban niya sa ating bida. Pero habang naglalakad nga si Shu, ay tinanong naman ni Yu Fuyao, kung ano daw bang masama sa paulit-ulit niyang paggamit sa ganitong pamamaraan, dahil kahit paulit-ulit nga daw niya itong gawin, ay nagiging epektibo naman ito sa ating bida. Sunod ay sinabi nga nito, na akala daw niya ay tinago nila si Shu, upang mapatatag o maging stable ang bago niyang realm, pero tulad nga daw ng dati, ay obsessed at hindi pa din mapigilan ni Shu ang kanyang sarili, pag sila Carol at Xiaoyu ang nasa panganib. Pero bigla ngang nagkaroon ng pagsabog sa kanyang likuran, at agad nang na-realize ni Yu Fuyao na nakatakas umano ang dalawa, sabay sabi na ginamit daw pala ni Xiaoyu ang sword chi niya mula sa nakaraan niyang buhay, kaya naman hindi na siya magtataka kung bakit nasira nito ang kanyang belo o tali. Pero masyado nga daw siyang lapastangan upang sirain ito, at dahil sa ibinigay nga daw ito ni Lu Shen sa kanya,
ay kailangan nilang pagbayaran ang kanyang ginawa, gamit ang kanyang buhay. Agad nga din siyang naglunsad ng pag-atake patungo kila Xiaoyu, pero bigla nga ding nanlaki ang kanilang mga mata, matapos makita na hinuli ng ating bida ang belo o tali ni Yu Fuyao. Sunod ay ginamit nga ni Shu ang kanyang lakas upang pigilan ito, pero matapos ngang makita ni Yu Fuyao na nahihirapan si Shu, ay tinawag niya itong baliw, dahil hindi nga daw kakayanin ng kanyang katawan na labanan, o pigilan ang lakas ng kanyang belo. Gayunpaman ay hindi pa din naman binitawan ni Shu ang kanyang belo, kaya naman bigla ding nagdilim ang mukha ni Yu Fuyao, at dahil sa tila ayaw niya ding mapahamak ang ating bida, ay muli niyang ginamit ang kanyang abilidad, upang patigilin ito sa pag-atake, at pinaluputan na nga lang niya si Shu. Gayunpaman, ay tinignan pa din naman ng ating bida kung nakaalis na nga ba ang dalawa, kaya naman agad na tinanong ni Yu Fuyao, kung bakit gano'n na lang daw kahalaga kay Shu si Carol at Xiaoyu, sabay tanong kung bakit hindi maaaring mapasa kanya ang ating bida. Sunod ay muli ngang ginamit ni Yu Fuyao ang kanyang abilidad, at dahil sa sinumpong na naman ito ng kanyang kabaliwan, ay sinabi nito na anuman o sino mang hindi maaaring mapasa kanya, ay hindi din maaaring mapunta sa iba. Sunod ay hinampes nga niya sa mga gusali si Shu, na wala namang magawa dahil hindi siya makawala sa pagkakagapas ni Yu Fuyao, na agad nagtungo sa kanya at matapos nga niyang suntukin sa dibdib ang ating bida, ay agad siyang tumilansek patungo sa himpapawid. Matapos nito, ay mabilis nga ding lumipad si Yu Fuyao patungo kay Shu, at muli ay inatake nga niya ito, kung saan matapos niyang sipain sa dibdib si Shu, ay muli siyang tumilansek sa kabundukan sa labas ng Royal Capital, pero pilit namang ginawa ni Xiaoyu ang abot ng kanyang makakaya, upang pigilan ang malakas na pagbagsak ni Shu. At matapos nga ng pagbagsak ni Shu, ay agad ding nagtungo sa kanya si Yu Fuyao, at tulad nga daw ng sinabi niya kanina, ay hindi pa stable ang realm o bagong antas ng cultivation ng ating bida, kaya naman hindi niya matatapatan ang lakas ni Yu Fuyao, gayunpaman ay masyado nga daw siyang determinado upang iligtas ang mga babaita, at kusang lumabas sa ilalim ng lupa kanina, para lamang mamatay sa kanyang mga kamay. Pero bigla nga din niyang tinanong, kung bakit hindi na lang maaaring mapasa kanya si Shu, nang sa ganon ay hindi na nila kailangan pang maglaban, kung saan ay hindi na nila kailangang saktan ang isa't isa, at higit sa lahat ay hindi na magpatayan. Pero nanginginig namang binangon ni Shu ang kanyang ulo, at kasabay nga nito ay tinawanan niya si Yu Fuyao, at sinabing kahit kailan ay hindi mapapasa kanya ang ating bida, dahilan naman upang muling manggigil ito sa galit, at bigla nga niyang binutis ang dibdib ni Shu gamit ang kanyang belo, dahilan upang masukan ng dugo ang ating bida. At habang ina-absorb nga niya ang star power ni Shu, ay sinabi nitong matapos mapasa kanya ang star chart, ay tatratuhin pa din niya ng maayos ang ating bida. Pero bigla nga din siyang nakaramdam ng malakas na fluctuation ng superpower, at ito nga ay nagmumula sa ginawang pag-atake sa kanyang likuran, kung saan matapos itong tumama sa kanya ay agad din siyang bumagsak. At matapos nang mawala ang mga usok, ay makikita naman nating ginamit niya ang kanyang belo, upang protektahan ang kanyang sarili, gayunpaman ay nagtamo pa din naman siya ng pinsala, mula sa pag-atake na kanyang natanggap. Sunod ay bigla nga ding bumulusok ang enerhiya mula sa ating bida, at dahil sa nanggaling nga siya sa ibang direksyon, ay napapatanong si Yu Fuyao kung siya daw ba talaga si Lu Shu, sabay tanong na din kung sino daw ang nakalaban niyang Lu Shu kanina. Ako ba wika naman ang kanyang nakalaban o ating bida, at habang unti-unti nga siyang naglalaho, ay sinabi din itong isang clone lamang siya, kaya naman biglang natahimik si Yu Fuyao, at bigla nga ding nagdilim ang kanyang muka. At dito nga ay sinabi sa atin, na matapos umanong maging maestro level si Jia, o ang isa sa mga espiritu ni Xiaoyu, ay tila makatutuhanan na talaga ang mga clones o nilalang na kanyang nagagawa. At ang lumabas nga daw na Shu kanina, upang mabigyan ng pagkakataon na makatakas sila Xiaoyu, ay walang iba kundi ang clone na ginawa gamit ang abilidad ni Jia. At ang tunay na katawan nga daw ng ating bida, ay nanatili sa ilalim ng lupa, kung saan ay tinitiis nito ang sakit mula sa salpukan ng dalawang small world niya, hanggang sa makontrol at mapatatag niya ang mga ito. Pero ang estilo nga daw na ito, ay madali lang sanang malalaman ni Yu Fuyao, dahil maaari naman sana niyang pakiramdaman ang spiritual na enerhiya ng clone. Pero dahil sa nabalot na nga daw siya ng galit niya kanina, nang dahil sa nararamdaman niya sa ating bida, ay hindi na siya nagkaroon pa ng oras, upang alamin ang katotohanan o pakiramdaman ang spiritual energy ng clone. Sunod ay napabuntong hininga si Xiaoyu, dahil kung sakaling nagtagal pa daw sana ang laban nila kay Yu Fuyao,
ay tiyak na mauubusan na sila ng superpower ni Gia, habang si Carol naman, ay sinabing malubha daw ang natamong pinsala ng clone kanina, at dahil ang kamalayan nga ng ating bida ang may control nito. Ay malamang umano na nagtamo din ng pinsala ang ating bida, dahil kahit si Gia pa ang may gawa ng clone, ay si Shu pa din daw ang may control nito. Bukod doon ay hindi nga din daw alam ni Xiaoyu, kung nakaapekto ba ito sa pagpapatatag ni Shu, sa kanyang mga small worlds. Samantala, tinawag naman ng ating bida ang kanyang Phoenix, at sinabi nga niyang ito na daw ang oras, upang gamitin niya ito. Ang Phoenix na ito ay nakuha niya mula kay Howard, nung nasa South Africa siya, at ito din yung Phoenix na naging kitty sa takot, matapos maramdaman ang white flame ng ating bida. Habang si Yu Fuyaw naman, ay bigla lang silang pinalakpakan dahil umano sa husay nila, sa paggamit sa obsession niya ng ilang libong taon kay Lu Shen o Lu Shu, upang linlangin siya. Pero natutuwa nga din daw siya sa paggamit ni Shu ng ganong pamamaraan, dahil sa wakas nga daw, ay mayroon na siyang pagkakahalin tulad kay Lu Shen, na Panginoon ng 7 Emotions and 6 Desires. Pero hindi naman na siya pinansin ng ating bida, at gamit nga ang kanyang Phoenix, ay naglunsad siya ng pag-atake patungo kay Yu Fuyaw, na muli ay nabaliw na naman, dahil hindi nga niya pinansin ang pag-ataking ginawa ni Shu, dahil sa patuloy niyang pagtitig at pagkabighani sa ating bida. At matapos nga ng ginawang pag-atake ni Shu, ay nilamon ng apoy ng Phoenix si Yu Fuyaw, pero nang maglaho ang mga apoy ng Phoenix, ay bigla namang lumabas si Yu Fuyaw, na sinabing mukhang nagkamali daw siya at hindi pa din mahahalin tulad si Shu, sa Panginoon ng 7 Sense at 6 Desires. Sunod ay sinabi nga nito, na ang oportunidad umano upang kunin ang star chart at patayin si Shu, ay hindi niya maaaring palagpasin ng walang kapalit, at agad na ding nagsimula ang matindi nilang laban, kung saan ay nagkakaroon ng pagsabog sa bawat nilang salpukan. At matapos nang gamitin ni Shu ang kanyang espada sa pag-atake, ay sinabi naman ni Yu Fuyaw, na napagdaanan na niya ang heart fibrillation dati, kaya naman daw hindi na siya maaapektuhan pa ng mga apoy ng ating bida, at dahil nga din sa pag-atake ni Yu Fuyaw, ay tuluyan ang nawasak ang espada ni Shu. Kaya naman agad niyang nilabas ang dalawa niyang flying sword, gayon na din ang kanyang gourd upang umatake, pero gamit nga ang tali o belo ni Yu Fuyaw, ay madali niyang napigilan ang mga flying sword ni Shu. Kaya naman ginamit ni Shu ang gourd at ang patalim sa loob nito, upang muli ay maglunsad ng pag-atake patungo kay Yu Fuyaw, pero sinabi nga ni Yu Fuyaw, na isang sablay na produkto ng refining lamang ang gourd niya, sabay tanong kung sigurado daw ba si Shu, na nais niya itong gamitin laban sa kanya. Pero bigla nga din siyang may naramdaman, kaya naman agad din siyang tumalikod sa ating bida, gayunpaman ay hindi naman tumigil sa kanyang pag-atake si Shu, dahilan upang magdulot ng pagsabog ang pag-atake niya kay Yu Fuyaw, na agad namang bumagsak. At sa di kalayuan nga, ay makikita natin ang inner demon ni Lu Shen, kung saan ay pinapanood lamang niya ang nagaganap nilang labanan. Dito nga ay naisip ng inner demon, na malamang sa nagkaroon ng lamat ang barrier ng small world ni Yu Fuyaw, matapos niya itong gamitin upang hindi siya maapektuhan sa white flame ni Shu, at yun nga din daw ang dahilan, kung bakit hindi niya naramdaman o napansin, na clone lang ang kalaban niya kanina. Pero wala naman daw magiging problema kahit matalo pa sa laban si Yu Fuyaw, dahil ang kailangan lang naman daw niya, ay masira ni Yu Fuyaw ang mga sandata ni Shu mula sa star chart, lalong-lalo na ang kanyang mga flying sword, dahil pag nasira nga daw ang mga yun, ay wala na siyang dapat pang ikatakot sa ating bida. Sunod ay sinabi nga nito, na nais umano niyang malaman kung sino ang clown o nagpapatawa sa kanila ni Lu Shu, matapos na masira ang kanyang mga sandata mula sa star chart, pero bigla nga din siyang may naramdaman at napansin. Ito nga ay walang iba kundi si Zhu Jin at Nie Ting, gayon na din ang mga puppet masters, kaya naisip ng inner demon na mayroon umanong mga insekto, na nagnanais guluhin o sirain ang kanyang mga plano. Agad nga din niyang tinawag ang kanyang mga tauhan, na mabilis din niyang pinasugod sa mga puppet masters, pero sinabi naman ni Yunyi, na hindi umano sila sapat upang mapatay ang mga puppet masters. Gayunpaman ay sinabi lang naman nito, na hindi man sila sapat upang patayin ang mga puppet masters, ay sapat naman na daw sila upang mapigilan silang makialam sa laban nila Shu, sabay sabi ding ang labanan umano para sa kanila ay dito na mismo, kaya wag na silang magtangka pang makialam. Samantala, matapos namang tumayo si Yu Fuyaw mula sa kanyang pagbagsak, ay agad nga itong naglakad patungo sa ating bida, kung saan habang hawak niya ang mga sandata ni Shu gamit ang kanyang abilidad, ay bigla niyang sinira at winasak ang mga ito.